Umagang ito, pag-usapan natin ang tinatawag na incubation. Actually, ang incubation na to ay, tama ba yung frame ko sa ano? Paki-check nga kung tama yung frame ko ba mamaya nasa ano ako ng frame. Yan. Nung nagpunta kami sa Baguio, isa ito sa talagang meron talaga tinatawag na galaw ng Panginoon. Amen. Ito yung ginawa namin nila Pastor Franklin tsaka ni Pastor Noel. Punta kami ng Baguio and hopefully maulit yun uli. At ang incubation na to ay sobrang nagkaroon ng hindi lang transformation, may miracle talaga nangyari dito. At ngayong araw na to, gusto ko itong ituro sa inyo na bago matapos yung taon, maranasan niyo yung milagro na to sa buhay niyo, magkaroon ng galaw ng ang Panginoon sa inyo. Okay ba yon? Kasi Christmas eh. Huwag nating hayaan na ang season ay lumipas lang, nagastusan lang, kundi gawin natin ang season na to bilang isang full of blessing and transformation. Amen ba tayo doon? So, ang objective natin ay makita natin to change our perspective and waiting season by recognizing them as divine incubation. So, merong mga waiting season tayo na kung saan nahihirapan tayo na parang akala natin katapusan na ng mundo. Yung parang, teka muna, Lord, naghahanap ako ng blessing, but parang puro palabas ang pera. Diba? O kaya, Lord, bakit ganun? Kung kailan ako nag-church, saka naman ako nadi-discourage. Yan. Kasi hindi ko makita yung nag-invite sa akin. Ganun, you know? Para na-encourage ka, hindi mo alam waiting season na pala yun. Dapat ma-recognize natin na that is a divine incubation. Sabihin mo, divine incubation. Makinig po kayo, napakahalaga po nito. Pangalawang objective natin is to respond differently to silence and delay with faith instead of frustration. Dapat yung mga silence, yung mga delay na nangyayari sa buhay natin, dapat ang gawin natin dito ay magkaroon tayo ng pananampalataya. Lord, mananampalataya ako, Lord. Yan. Well, yung Bible study natin, ano? So, kay Jonathan, dapat manampalataya tayo, no? Nawala ng gana. Talaga. Yun. With faith and not frustration. Kasi sa totoo lang, kapag na-frustrate tayo, wala na. Wala nang mga mansanas, ganyan. Hindi, fruit pala 'yon. Frustration pala. Wala yung tagatawa ko dito si Ilyasar Wala yung supporter ko Ikaw kasi pinayagan mo yeah. Dapat hindi tayo ma-frustrate kung mayroong mga delay. Yung tipo, pinagpipray mo to, hindi nangyayari. Ginagalingan mo naman, wala nakakapansin. Di ba? Nagiging faithful ka naman, parang walang galaw. Parang mas maganda pang tambay ka na lang. Wag ganoon kasi baka ginagawa ni Lord, meron na pala siyang tinatawag na divine incubation sa buhay mo. Ini-incubate ka na pala. Yung tipong naging magpala-kaibigan ka, bilang kumunti kaibigan mo. Nasaan ang mga kaibigan ko? Bilang nawala. Baka naman ini-incubate ka lang Panginoon. Tinatanggal niya yung mga excess para mas lalo mo siyang makilala ang Panginoon. Amen? And embrace Christ as light revealed through incubation, especially celebrated at Christmas. Dapat makita natin ito, mga kapatid. Si Jesus, hindi lang siya biglang naisipan ni Lord. Anak, pumunta ka lang sa baba. Hindi ganun. It is carefully crafted, willfully planned. A divine plan of God for the salvation to mankind. Sabi nga sa Bible, before the foundation of the world. Ano ibig sabihin nun? Bago pa nagsabi ang Panginoon na let there be light, inano na yun, nakaplano na yun. Amen? Ngayong Christmas, dapat makita natin na kung meron mang mga delay sa buhay ninyo, merong frustration sa buhay nyo, parang wait ka na lang wait, parang walang nangyari, stagnant. My friend, ladies and gentlemen, mga mahal, ini-incubate ka ng Panginoon. So our topic for today is about incubation. When God is quiet, He is transforming you. Sabi nyo nga, transforming.
Yung quiet ang Panginoon, walang ginagawa, pero behind the scene, hinuhubog ka na pala. Amen? Yung tipong, dati, di ba? Dati, kailangan pilitin ka pa para mag-church. Di ba? Ngayon, parang ikaw na yung gusto mag-church kasi na-incubate ka na pala ng Panginoon. Hinubog na pala yung puso mo. Dati, kinakailangan mo pang naranasan ko yun eh, na gusto kong pinipilit ako. Di ba? Pipilitin mo ako. Pero minsan, bila na lang, ting! Gusto ko mag-church. Yung pala, ini-incubate na ako ng Panginoon kasi mahal niya ako. So, ang ating sita sa isa nasa Genesis chapter 1, verse 2-3. Madali lang to. Ang layo, Christmas. Tapos incubation. Anong kinalaman yan? Yeah. So, in the beginning, Genesis chapter 1, verse 1. In the beginning, God created the heavens and the earth. Anong kinreate na? Sa pasimula? Heavens and the earth. Verse 2. Now the earth was formless. Sabi nyo, formless. And empty. Darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the water. Verse 3. And God said, let there be light, and there was light. Amen. Tingnan po natin ito. Yung panahon ngayon, this was a culture of instant result. Do you agree? Yung kultura ngayon, gusto natin lahat instant. Yung kultura ngayon, yung way of life ngayon, kailangan mabilis. Kailangan gusto kong mangyari kaagad. Samantalang dati, hindi naman ganun. Di ba? For example, yung instant food, gusto natin mabilisan, kaya nauso yung mga fast food. Naging mga milyonaryo ang mga fast food chain. Bakit? Kasi gusto ng tao, mabilisan kain, hindi maghihintay. Sa fine dining kasi, hindi pwede yun. Kaya kapag pupunta ka sa fine dining at sasabihin mo, pakibilis po, you are in the wrong place. At kahit magsumbong ka sa lahat ng may kapangyarihan, AEP, barangay, police, tatawanan ka lang nila. Kasi nga, fine dining nga eh. You are supposed to be there to relax, enjoy the food. Hindi ka nandun para mabusog. Ganun fine dining. Kaya karamihan ng mga date, sinandito dito, na gustong makausap, makilala yung kanyang kapareha, dinadala sa fine dining. Pero kapag dinala ka sa fast food, kilala ka na. Jollibee lang. Yan. Nagkakaano na kayo dyan So, yung fast food, mga instant noodles, ano pa ba? Instant coffee. Dati, kinakailangan bumili ng asukal, creamer, tsaka Pero ngayon, isa na lang. Bubuksan mo na lang sachet, diretso na. Tama? Lahat na lang instant yung ating pagkain ngayon. Kahit yata sabaw ngayon, may instant sabaw na rin eh. Di ba? Dati wala namang instant sabaw eh. Pinakita ako, Maggi instant sabaw eh. So, also, meron din kayong mga instant delivery. Yan, si Don Mil, no? Nagdi-deliver ka ba, Don Mil? Ng tao. Deliver ng tao. Yan. Di ba yung dati kailangan kung gusto mong gumayak, pupunta ka sa mall, pupunta ka sa mga pamilyan ngayon, kiklik-klik ka na lang sa TikTok, sa Lazada, isa, Shopee. Oy, sinabi ko kayo dyan Oy, Shopee, Lazada, baka naman Gem Life Fellowship. Ganun, no? So, instant delivery. Yung parang ngayon mo kailangan, maya-maya nandiyan na. Tama? Yung lalo na yung lalamove. Ako po, naglalamove po ako. Kaya, gusto nila, kailangan talaga nandoon na. From Pasig to Caloocan, gusto nila 2 oras ko lang tatakbuhin yan. Diyos ko naman. Sasakyan ang dala ko, hindi motor. Bihira. So, pero ganun ka-adamant ang mga tao ngayon. Gusto nila, kailangan ngayon na. Ganun sila. And also, ngayon, mga instant answer na rin ang kailangan. Di ba? Yung crush lang ngayon, gusto nila, shota ka agad. Huwag naman ganon. Kaka-crush mo lang, shota ka agad. Instant answer ka agad, di ba?
Dati talaga, pag ang ligaw namin dati, kailangan magpakitang gilas ka talaga eh. Kapag hindi ka nagpakitang gilas, wala ka, hindi ka talaga sasagutin. Mga kabataan, kita ba kayo? Instant answer. So, instant answer din saan? Sa mga information, AI. Ngayon, puro AI na ngayon. Paano magluto ng adobo? Gagano na. Andun na lahat. Ano ang answer sa E squared? Andun na. Instant answer. Pero alam niyo mga kapatid, lahat yun ay biblical. Sabi doon, ang karunungan ay paparot para rito bago dumating ang Panginoon. Kaya malapit na talaga dumating ang Panginoon. Kaya kung ako sa inyo, wag na kayong patubi-tupik pa. Baka madatnan kayo ng Panginoon, nag-work, hindi nag-worship. Mas magandang datnan ka ng Panginoon na nag-worship ka kaysa nag-work. Alam niyo yung sa Bible yung nag-imbita yung hari. Pero ang mga inibita sabi, busy kami, may kakasal kami, busy kami, nag-work kami, busy kami, may mga taniman kami, aani kami. Ginawa ng hari, pinadala sa mga streets, doon sa mga hindi busy. Sila ang inibitahan. Sino rito ang gustong maimbitahan ng hari? Hindi nyo ba alam, pribilehiyo yun? Kunwari, si Prince Charles. Buhay pa si Prince Charles, ano? Imbitahan ka sa England, sa palasyo nila. Diba? Pag apak mo pa lang, hindi lang uhog ang tutulo sa ilong mo, pati dugo. Diba? Sobrang amazed. Yung mga gilid, nababalutan ng mga ginto. Tapos, yung dumi, hindi na nanahan doon kasi may mga rami silang tagalinis doon. Ano pa kaya ang Panginoon, So, but we have to understand that God often works slowly, deeply, and silently. Hindi siya instant. May nanalangin, Lord, bakit hindi yung mga masasama, patayin na ninyo? Sumagin si Lord, baka madamay ka, sama mo pa. Diba? So, totoo kaya ni Lord yun eh. Yung kapag naaburido ka na sobrang mga kurakot, mga masasama, di ba Lord, patayin mo na yung mga kurakot na gumagawa ng flood control. Lahat ng mga kurakot. Anak, madami ka, yung paperclip ng ng office mo, dinala mo sa bahay. Kurakot yun. So, ganun po. Ay, sabi sa Biblia, ang maliit na kasalanan ay walang pinagkaiba sa malaking kasalanan. Sabi doon, ito ang mga bagay na hindi makakapunta sa karya ng Panginoon. Pangangalo niya, pagpatay. Pero badang huli, ang doon niya, pagsisinungaling. Ngayon. Dahil meron siyang divine knowledge. Alam niyo yun eh. Kung mahal ka niya, i-delay niya pa yung hatol. Tama? Kung mahal ka niya, dapat payayamanin ka, i-delay niya pa yung pagyaman mo. Kasi alam niyang mawawala ka sa Panginoon. May ganun po yun. Sabi nga, ang puso ng tao ay marireveal lang kapag nagkaroon siya ng una, kapangyarihan, pangalawa, kayamanan. Matagal na siyang masamang tao. Dahil wala siyang dahilan para maging masamang tao. Kasi ang hirap niya, kailangan niya i-please lahat ng tao. Nung yumaman siya, hindi ko na kailangan hindi ko na kailangan makitambay sa inyo, sa inyo, mayaman na ako. Sino kayo? Yung ganun na mayaman na. Hindi ko na kailangan magchami-chami pa tayo. Mayaman na ako. Sino kayo? Who you? Ganun talaga, So, ganun po yun minsan didelay ng Panginoon yung pagyaman natin kasi gusto niya ayusin muna yung puso natin. Pray ka ng pray, Lord, payamanin mo ako. Lord, biyaan mo ako. Lord, bigyan mo akong successful. Pero alam ni Lord, kapag binigay niya yon, ano mangyayari? Baka mawala ka sa Kanya. Kasi ito madalas ko sinasabi sa church, mas pabor si Lord na mapunta ka sa langit kaysa yumaman ka dito sa lupa. Mas gusto niya yun. Amen? Dahil doon sa langit, tatapakan mo palang ginto. Dito, konting ganun lang, mayaman ka na. Mahal-mahal lang ito ngayon, $2,000 plus, Grabe. So, before God reveals, He incubates. Amen? Before God reveals, He incubates. Bago siya mag-reveal sa'yo,
i-incubate ka muna. So, kagaya ng seed sa soil, bago siya maging puno, maging halaman, maging gulay, maging prutas, maging siya, malagong damo. I-incubate niya muna siya. Kailangan muna siyang mamatay sa soil. Yung baby sa womb, di ba? Hindi yung asawa, gusto ko magkaanak. O sige, bukas meron na tayo. Hindi nung 9 months, di ba? Masakit ba, Jeng? Panganganak. Masakit ba? Baby in the womb. So, i-incubate yun, yung baby. Di ba? Para hindi madapuan ng mga anumang elemento, malamok. Bili mo, pitos pa lang, lalamok na. Saan ka nakakita ng ganun? Kailangan siyang proteksyonan. At minsan, puproteksyonan ka ng Panginoon bago kanya ilantad, bago kanya pasikatin, bago kanya payamanin. Puproteksyonan kanya muna. I-incubate kanya. Bago yung mga promise ma-fulfill, incubate ka muna. Maraming, sa totoo lang, lahat ng tao na narito, may promise si Lord, lalo kapag anak niya. May promise si Lord. Hindi ginawa ni Lord ang Israel na makalabas sa Egypt nung wala yung promise. Hindi pinaalis si Abraham dun sa lugar niya kung wala siyang promise. Si Isaac, si Jacob, si David, si Gideon, bawat pagtawag ng Panginoon, merong pangako. At kayo, bawat isa na kayo'y tinawag ng Panginoon, merong pangako sa inyo. Pastor, ano yon? Si Lord lang nakakalam at ikaw. At magugulat ka, yun pala yung plano niya sa'yo. Yung pala yung pangako niya sa'yo. Hindi ka pala doormat, tatapak-tapakan. Hindi ka pala wala-wala lang or insignificant. Ikaw pala ay napakahalaga sa kanyang kaharian at gagamitin ka ng Diyos para yung kaharian niya ma-proclaim sa ibang tao. Hindi ka pala taga-tanggap lang, ikaw pala yung taga-bigay. Sino gusto nun? Ako gusto ko yun. Ayaw ko yung tanggap ng tanggap. Kasi parang ang feeling ko, ang hirap ko. Mas gusto ko yung ako nagbibigay. Pero siyempre, kapag nagbibigay kayo sa akin, tatanggapin ko. Ganun. Pero yun eh. Kaya akala ng iba, masarap yung tagatanggap. Hindi. Why? Ibig sabihin kasi wala ka. Pero kung ikaw lagi nagbibigay, ibig sabihin, pinasasagana ka ng Panginoon. Kaya kung kayo ay nagbibigay, huwag kayong mapagod. Baka yan ang calling sa'yo. Dahil sa oras na hindi ka na magbigay, baka tanggalin sa'yo yung calling na yon. Amen? Kaya yung mga member natin na mga, ang tawag doon? Mga breadwinner. Hayaan mo na. Sige lang. Kaysa naman sa ikaw yung laging binibigay. Ang hirap kaya natutulog ka sa bahay mo kapag hindi ka breadwinner, sipa-sipay ka lang. Hoy, hindi maglinis ka. Hindi ka no. Pero dahil ikaw ang breadwinner, hindi ka ngayon mautusan. Kasi, naku, pagpahingahin mo yung kuya mo. Yan, kailangan niya ng pahinga kasi ikaw ang breadwinner eh. Iba yung status mo sa status niya. Iba yung status ng nagbibigay kaysa sa status na binibigyan. Tama po? Kakaintindihan ba tayo doon? So, Christmas itself proves that God's greatest miracle came through incubation. Gusto ko yung paalala sa inyo, yung incubation na yan, makikita natin ngayong Pasko yan. Actually, ang ganda nga eh. Kasi bago mag-celebrate tayo ng Pasko o ng Christmas, na-incubate na tayo. Ma-empower na tayo. Tawag doon, pagdating ng January, para na tayong mga leyon. Yeah? Sobrang tumaba na sa lahat ng handa. Naging leyon. Taba mo ngayon. Ay, nako po. Ay, nako. Una, na makita rin dito, yung condition ng Genesis chapter 2 verse 1, yung chaos nandoon. Bakit? Kasi mayroong incubation mangyari. Una, incubation transforms how we see dark season. Incubation transforms how we see dark season. Kapag alam mo yung incubation, matatransform sa isip mo kung paano natin siya titingnan, yung mga buhay na kung saan madilim, yung
history ng buhay natin, nasa madilim tayo. Kaya pala, incubation ko pa yun. Yan. Yung mga na-hospital, incubation ninyo yun. Ngayon, kung parang walang-wala kayo, baka incubation yan. Amen? Tingnan po ninyo sa Genesis chapter 1 verse 2. Now the earth was formless. Sabi nyo nga, formless. And empty, darkness was over the surface of the deep. Bago niya ginawa ang mundo, nung ginawa ni Lord yung mundo, formless pa siya. Paano kaya formless? Hindi bilog, Hindi bilog. Ano pa ba? Empty. Walang laman. Siguro parang bato lang to, no? Parang bulalaka. Hindi ko alam Kasi yun lang nakalagay sa Biblia Pero pag formless, hindi mo siya mawari, hindi mo siya kayang sabihin, triangle yan, square yan, bilog yan, oblong yan, trapezoid yan, hindi mo magaganon. Formless. Ibig sabihin, walang beauty in it. Kapangitan lang meron siya. At ito pa, at yung darkness was over the surface of the deep. Puro kadiliman. So una, darkness is often God's worship, not His withdrawal. Kapag dumarating yung darkness, wag nating iisipin na withdrawal ng Panginoon yun. Tingnan nyo siya na workshop pala ng Panginoon yun. Bago niya ginawa ang mundo na maging maayos, formless, madilim. Sino ba rito yung nag-worship pag madilim? Kapag may magbubuting-ting kayo, diba? Ang katakot-takot na ilaw ang gagawin ninyo. Why? Gusto niyo makita ng maayos. Si God, iba. Yun yung worship area niya sa buhay niya. Kaya minsan, yung mga tagpo ng tunay na nagsisimba sa Panginoon, nagsasamba sa Panginoon, yung time na kung saan na-realize niya kung gaano niya kailangan si Lord. May sakit. My friends, please, makinig po kayo sa akin. Mahal kayo ng Diyos. Huwag na ninyong hayaan na bigyan kayo ng cancer. Na walang lunas. Na wala nang ambag anumang pera na meron ka. Kasi walang lunas. Wala nang magagawa si Mang Kepeng, mga dahon-dahon kasi walang lunas. Huwag nyo nang hayaan dumating yon. Para maisip nyo na kailangan nyo ang Diyos. Mga mayayaman, nung una, ang tatapang. Ngayon, humihingi na ng prayer kasi makukulong na sa flood control. Ano ba yan? Kukulong na Wala na magagawa yung pera niya Mahal kayo ng Diyos. So maybe this is the word for you that God is truly love you at yung buhay na madilim sa inyo, worship ng Panginoon yun. Sa Isaiah chapter 9 verse 2, the people walking in darkness had seen a great light on those living in the land of deep darkness as light has dawned. So, kapag nasa deep darkness ka na, kailangan makakita ka ng liwanag. Makakita ka ng liwanag. Great light ang kailangan mo. Doon sa probinsya namin, paggabi doon, kitang-kita mo yung bahay na merong ilaw. Kahit nasa bundok ka pa. Ay, bukas pa. Ano pa yan? Gising pa yan. Sa bundok ka, ganun ko. Gising pa yan. May ilaw pa sila Pag pinatay yun, wala na. Hindi mo na lang kung saan yung daanan. Ganun doon. So, darkness is often God's worship, not His withdrawal. So, stop calling your dark season a burial. It may be God's incubation chamber. Huwag mong sabihin, ala, pinagtakpan na ako ng langit at lupa. Ala, mag-isa na lang ako. Ala, kawawa naman ako. Ala, yan pala, wino-worship ka ng Panginoon. Tama? Hindi siya paglilibing sa'yo. Kundi ini-incubate ka, pinaprotectionan ka sa isang chamber. Amen po? Tignan po ninyo. Pangalawa, Christmas, reframe silence as sacred preparation. Yung bago mag-Christmas, yung silence na yon, bago mag-Christmas, bago sinilang ang Panginoon, it was a sakradong preparasyon, sacred preparation. So between Malakay and Matthew, sino nagbabasa ng Biblia dito? 'Di ba? Yung huling Old Testament, Malakay.
Kilala niyo ba yung yung propetang hindi maliit, si Malakay? At saka yung maskuladong propeta, apostle, kilala niyo ba yung maskuladong si Matthew? Yeah, okay. Wala yung tagatawa ko talaga dito eh. So isipin mo, from Malakay to Matthew, 400 years. Silence. No prophet, no miracles. Walang nangyayaring pag-uusap ang Diyos sa tao. 400 years. Isipin niyo yun. Walang utos na nangyari. Walang pagpapakita ng miracle ang Panginoon. Nada. Walang galaw ang Diyos. Kahit may sakit. Kahit manalangin, wala. Kahit may nag-conquer, walang magtatanggol na Diyos sa'yo. Wala. As in, 400 years. Yet, heaven is not silent. It was incubation for Christ. Amen? Ini-incubate nila yung pagdating ng isang Amen. So, kagaya ng music, yan. Ito. Kita nyo? Napansin nyo ba? Tanong mabuti. Ano yung napansin nyo? Di ba magandang pakinggan yung music kapag nasa silence muna siya? Pero kapag maingay na, magpatugtog ka, hindi mo siya ma-appreciate. Ganun ang ginawa ni Lord kay Jesus. Total silence, dahil ipapakita niya isang big boom. Yeah? Baka ganun ang ginagawa sa'yo, ini-incubate ka, para isang napakalaking boom! Yan. Gusto niyo ba yan? Yeah? Yung sosopresahin mo na lang bigla ang lahat. Ganun ka na pala. Ganun ka pala gagawin ng Panginoon. So, without the pause, nung bago natin kantahin, the song loses its meaning. Mawawala yung meaning. Lahat ng kanta, mayroong mga pause yan. Bago mag-chorus, bago verse 1, verse 2, bago mag-refrain, may mga pause. Bakit? Kasi nandoon yung beauty noon. Nandoon yung meaning doon. So, tanda natin, God's silence is not absence. It is intentional timing. Amen? Ang silence pala ng Panginoon, intentional timing pala yung ginagawa. Pangalawa, incubation transforms us while the Spirit is working within. Incubation transforms us while the Spirit is working within. Tingnan po niyo sa Genesis chapter 1 verse 2. Sabi niya, and the Spirit of God was hovering over the waters. Ito yung rakap, yung hovering. Pag sinabing hovering, to brood, to hover with intent, to warm, to protect, to incubate life. Teka muna, alam niyo ba ang incubation? Kaya pa natin pinag-uusapan, incubate. Yung lilim-liman. yung itlog, di ba? Lilim-liman. Yan. Or yung baby, ilalagay sa incubation area kapag So, ganon. Incubate. Baka tanong-tanong, pastor, ano yung incubation na yan? Hindi ko pa rin maintindihan niya. So, to warm, to protect, to incubate life. So, yun yung hovering. The Spirit of God was hovering. Formless, darkness, empty, but the Spirit of God is hovering over the water. Hino-hover niya. Pinoprotection niya. Nag-i-incubate siya. So, baka ganun ang ginagawa sa'yo ng Panginoon. Ini-incubate ka. Huwag kang malungkot kung, Pastor, Pasko na naman, parang wala nangyari sa buong taon ko. Parang same pa rin. Wag. Mas magandang maniwala ako sa Panginoon kaysa mabuhay sa pag-aalala. Amen? Mas mabuting manampalataya ako sa Panginoon kaysa mabuhay sa takot. Mas mabuting magtiwala ako sa Panginoon kaysa mabuhay sa kawalan.
Ganun po yung gawin po ninyo. Kapag dumarating sa inyo yung buhay na kung saan nalulungkot kayo, tingnan niyo po siya na ini-incubate ka ng Panginoon. At magtiwala ka sa Panginoon. At sabi mo, Lord, ano po ba yung ginagawa niyo po sa akin? Deuteronomy chapter 32 verse 11. Sabi doon, like an eagle that stirs up its nest and hovers over its young, the spread of wings to catch them and carries them aloft. So yung hovers dito, yan din yung rakap na tatawag. Yan din yung rakap. Amen? Hovers. Alam niyo, actually, parang mayroon akong revelation ngayon. Di ba kapag malungkot tayo, ang anong kailangan natin? Yakap. Sabi ko sa inyo no? Pilipino at saka Hebrew, halos Alam mo, ito yung ginagawa ng Diyos Rakap. Di ba? Hovers over its young. Tagalog, yakap. Yung kanyang maliliit na anak. Ganun, no? Rakap. Lord, rakapin niyo po kami. Luke chapter 1 verse 32. The angel answered, ito na yung kung saan kinausap ng anghel si Mary na siya ay magdadalang tao. Kinausap ni Gabriel. Sino nga kumausap kay Mary? Sinong anghel? Gabriel, yan Pag may may quiz sa inyo sa mga Christmas party nyo, alam nyo na So, sabi niya, the angel answered, the Holy Spirit will come to you and the power of the Most High will overshadow you. This overshadow, it's also the rakap, or it is what you call to incubate you. A divine incubation. So, the Holy One to be born will be called a Son of God. Kinausap si Mary, paano kung mangyayari? Wala naman akong boyfriend. Diba? Hindi nga, napili ka nga. Napili ka. Bukod kang pinagpala sa lahat. Ano ganun? You are the most blessed, Mary. Sabi niya ganun. So, ang banal na Espiritu, ganun din ang ginagawa sa inyo. So, una, the Spirit who incubates creates the same Spirit who incubates creation incubates Christ. Amen po? So, Mary did not force a miracle, but she surrendered to incubation. So, Luke chapter 1 verse 13, I am the Lord's servant. Sabi ni Mary, I am the Lord's servant. Mary answered, may your word to me be fulfilled. Then the angel left her. Dapat ganun po tayo, no? Kapag alam natin may gustong pagagawa ang Panginoon sa atin at sinabi, doon gawin mo. Siya, naniniwala ko, each one of us, mayroong pinapagawa ang Panginoon. Amen po? Naniniwala ba kayo doon? Na may pinaggagawa ang Panginoon sa inyo? Meron yan. So, ang answered natin, dapat ganito rin ang answered na ginawa ni Mary. I am the Lord's servant. Ibig sabihin, Lord, let your will. Lord, kung anong pagagawa mo, gagawin ko. Kasi without the calling, without those things sa buhay natin, wala. Sabi nga kay Ruth, di ba? Ay, sino ba yun? Tama si Ruth, yung minarinate? Yung babae na sa hari na isper yung Israel. Ha? Esther. Minarinate. O di ba pinaliguan siya ng pinalubog siya sa bathtub na puro pabango, lahat pabango. Minarinate siya noon, hindi niyo ba alam yun? Yan. Sabi sa kanya, kung hindi mo gagawin yan, then the Lord will send someone who will do it. Yung calling po natin, tandaan po natin, kung hindi natin gagawin yan, then God will appoint another to do that calling na binigay sa iyo. Kaya wag na tayong pagtubi-tubi. Kung si Mary, sabi niya, Lord, busy ako. Wala akong boyfriend. Di sabi ni Lord, hindi wag. Sa iba na lang. Ganun po yun sa calling po natin. So, dapat ganun din po tayo. Yung sinabi ni Mary, I am the Lord's servant. Amen? Tanda po natin, yung God's forms, destiny, based in surrendered hearts, not rush soul.
Yung destiny natin ay nabubuo doon sa merong pagsunod na puso. Hindi yun sa nagmamadali. Luke chapter 1 verse 35, the Holy Spirit will come upon you and the power of the Most High will overshadow you. Yun ang sinabi ng anghel kay Mary. So, parang paulit-ulit na ako yan. So, God keeps you hidden to not to harm you, but to develop you. Amen po? Pangatlo, incubation transform us by revealing Christ, the light. Sabihin nyo nga, the light. Tayo mga Kristiyano, lalo pa ngayon, ang tawag kasi sa atin is the modern Christian church. We are the modern Christian church. Kasi hindi na tayo yung luma. Bago na tayo. So, tayo, kapag may gustong i-reveal ang Panginoon, hindi tayo pwedeng pumunta doon sa pangako na yun, hindi natin nadadaanan ang ating Panginoong Kristo Jesus. Sabi ni Jesus Christ, gagawin lahat ng panalangin nyo sa pamamagitan ng aking pangalan. Kaya nga, di ba nanalangin tayo? Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Without Christ, we cannot please God. Without Christ, we cannot please God. Genesis chapter 1, sabi niya, and God said, let there be light. Formless, dark ang mundo, and the Spirit of the Lord is hovering above the water. And God said, let there be light. Sa John chapter 1 verse 9, the true light that gives light to everyone was coming into the world. So yung exegetical insight natin dito, in Genesis, light came by spoken word. Sa Christmas, light came as the word made flesh. Spoken word, let there be light. Nagkaroon ng ilaw. Pero yung Christmas, that spoken word become Christ itself. Para makita po ninyo. It is a revelation to you. So John chapter 1 verse 14, the Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen His glory, the glory of the one and only Son who came from the Father, full of grace and truth. So Jesus is God's final answer to darkness. Bago tayo magdiwang ng Pasko, dapat makita natin, Jesus is the final answer to darkness. Ito po kasi ang hindi maintindihan ng mga hindi nakapag-aral ng Bible school. Pinipilit nila, wala sa Biblia yung Christmas na yan. Word by word. Kaya nga, nung nag-post ako, biglang nag-viral eh. Tapos sila nag-aaway na doon. Sila nag-aaway na. Iba-ibang religion na doon. Nagbabanatan na sila doon. Ang ganda-ganda naman ng paliwanag ko. Ang sabi nila, ang Christmas daw ay pagan daw ang Christmas. Hindi na kasi nila at hindi sila nag-aral talaga kung saan ba talaga galing ang Christmas. Nung ako'y batang-batang Kristiyano pa, actually, hindi pa ako pastor nun na, di ba? Tinayuan ko na yan. Ang Christmas ay mga pagano. Sa demonyo yung Christmas na yan. Tinayuan ko yan dati. Pero nung hinubog ako ng Panginoon, nakapag-aral ako, doon ko nakita, hindi pala. Christmas is the birth of Christ. Christmas is Christ. Amen? Hindi, sinasabi ko, hindi naman talaga nag-evolve. Ang sinasabi nila, from pagan, naging Christmas. Kaya ang origin ng Christmas, pagan, hindi. Nung time na yon, ang mga pagano, ang siyang nag-celebrate ng December 25. Ano yan eh? 12 days yan before Christmas. Araw-araw, merong taong nakalagay doon sa lag. Lag, yung kahoy. At sinusunog yun gabi-gabi. At ang pinaka-final nila, the darkest moment, is yung December 25, yung huling sunog. Buhay talaga to, sinusunog nila. Tinatali talaga sa puno bilang hain nila doon sa Diyos-Diyosan nila. Pagano talaga yan. Ngayon, nakita ni Emperor Constantine yung mga gawain na ganyan. Kaya ginawa ni Emperor Constantine para i-counter ang mga tradisyon ng pagano na yan. Kasi that time, si Emperor Constantine ay naging Christian. Na-convert siya.
Pinagbawal niya yung pag-celebrate ng pagano at sabi niya, ipalit niyo yung Christmas. Ipalit niyo si Christ. Isipin niyo, isang emperor, ito pinagdidibitahan namin sa school yan eh. Noong time na naging Kristiyano si Emperor Constantine, Roman Empire to Roman Empire, hindi kingdom, empire talaga. Noong na-convert si Constantine, yung mga scriptures sa land of Israel or that time tawag nila Palestine, ay pinapunta doon sa Roma para i-duplicate, i-replicate, padamihin. Ngayon nagprotesta ngayon yung mga nagprotesta ngayon yung mga nasa Israel. Hindi po pwede. Dapat dito sagrado lang itong mga na to. Itong mga kasulatan na to. Sa amin nan to. Si Constantine naging naging emperor naging Kristiyano na. Hindi. Para sa lahat ng masasakupan, para lahat sila makaalam din ng kaligtasan na yan. Ganon ka angas, ganon ka si Constantine. Yung puso niya talaga tungkol sa kay Kristo nandoon. Kaya pati yung pagan tradition, pinakailaman niya. Tanggalin yung pagan na yan, si Kristo ang ilagay. December 25 is the coldest and the darkest night sa buong taon. Pinakamadilim at pinakamalamig. Kaya yun ang napili ng kaaway. Sabi niya, i-introduce natin yung light, si Jesus Christ. December 25 is not the birth of Christ, but it is the celebration of Christ because to counter the pagan. Hindi maintindihan ng iba yan eh. Kasi sila, wala sa Biblia yan. Hindi kasi kapag-aral eh. Kaya minsan lang, ayoko na lang sagutin. Bahala kayo sa buhay mo. Pero mas sinasagot doon, mga pastor, yung ibang pastor na feeling theologian eh. Nagiging mabait lang ako. Nagiging mabait lang ako. Pero sabi niya, tricky kasi yung yung posting. Parang gusto kong sagutin na mahina lang talaga comprehension mo. Gusto kong sagutin ng gano'n ng mga balagbag. Kaso nagiging mabait pa talaga ako. Ayoko. Kailangan maging mabait ka, pastor. Mga kaibigan ko, mga pastor yung mga yun. Bira. Pati ibang mga naging mabait pa ako. Parang ayokong magbardagulan kami. Pero yun po talaga, ang celebration ng Christmas is to introduce Christ as the light. Kaya nga, Jesus is God's final answer to darkness. Di ba napaka-beautiful? Tanggalin niyo yung Christmas ngayon. Sino magsi-celebrate? Mga pagano. Siyempre. Kasi sa kanila yun eh. Yung Christmas, linagay para i-counter yung celebration ng mga pagano. Hindi nag-evolve. Hindi yung pagan tradition naging Christmas. Hindi. Pagan tradition replaced by Christmas. Magkaiba kasi yun. Amen po? Kaya we celebrate Christmas because He is the light. Amen? 2 Corinthians chapter 2 verse 4, for God have said, let light shines out of darkness. Alam mo, kahit history, nag-agree. The coldest night, the darkest night, then came Christmas. Alam mo, galaw ng Diyos yun eh. Di ba? Ngayong Pasko, kahit mga atheists naglalagay ng Christmas sa kanilang mga mall, kahit mga Muslim, hindi ba milagro yun? Christmas. Hindi na natin kailangan ipangalandakan na si Kristo ang Diyos, si Kristo ang liwanag, kasi sila mismo kusa naglalagay ng kanilang dekorasyon. At alam nila, pag December 25, it's Christmas. Hindi ba milagro yun? Yun ang hindi maintindihan ng iba. Isipin po ninyo, pag wala yung Christmas na yan, hirap-hirap na tayo mag-proclaim kay Jesus. Milagro yun. Milagro. Amen po? Naalala ko yung bato. Alam niyo yung sabi ni Jesus Christ, kung di mo ako pagpupuri, itong mga bato na to, magpupuri sa akin. Ang tanong, yung bato ba yun magpupuri? Hindi. Pero, merong meaning doon. Yung bato na yun, that is the graveyard. Yung mga patay mismo sila magpupuri kay Jesus. Hindi yung bato. Yung bato as in, underneath that stone,
maraming patay. Alam niyo po ngayong Christmas, maraming patay nagpupuri kay Christ. Biblical patin. Di ba? Alam naman natin, pag walang Kristo, sila ay mga patay. Sila ay doomed sa hell. Di ba? Yung mga unbeliever. Pero ngayong Christmas, kahit mga unbeliever, nagpupuri kay Christ. It is a fulfillment of what Jesus said. If you don't worship me, then these stones will worship me. Si Alamid, Christian ba yon? Kumanta na siya. Si Aegis, Christian ba yun? That's the stone. Is it a revelation ba sa inyo yan? It's a revelation. Then Christmas is also will be a revelation to you that it is the works of God. It is the light in the darkest night. It is Jesus. It is the final answer to darkness. Amen? So when Christ enter your life, darkness loses authority. Kapag si Christ nasa iyo na yan, yung darkness, mawawala na ng otoridad dyan. Kaya nga, kahit gusto mong uminom, hindi ka maiinom kasi nga alam mong Kristiyano ka na. Amen? It loses your taste, your taste buds. At ito lang ako, nung Kristiyano ako, napipreach na ako na. Napipreach na. Hindi yosi pa ako sa trabaho. Pero one time, pag ganun ko, nasuka ako talaga. I lose the taste. Ganun yun. Leader na ako nun. Because Christ has entered to me fully. It loses the taste, the authority of the darkness in my life. Amen pa? Nasundan ba? So what God incubates, Christ complete in us. Kung ano man ang in-incubate ni Lord sa atin, ano ba yan? Promises niya, calling niya, blessing niya, ano man ang ini-incubate ni Lord sa iyo, si Kristo ang magkukumplete niyan sa iyo. Kaya you need Christ. You need the church. Because Christ is the head of the church. Amen? Yan ang magkukumplete sa iyo. Kaya karamihan ng mga magagaling, mga pinagpala, nagsisimula sila sa simbahan. Amen po? So, Christmas is not just Christ born for you, it is Christ being formed in you. Hindi lang siya pinanganak para sa iyo, kundi siya ay hinuhulma sa iyo. Kaya nga dapat Christ-likeness eh. Tama? Ano ba yung Christ-likeness? May nakakaintindi ba ng Christ-likeness? The image, the conformity of us will be on Christ. Hindi tayo pwede magyabang. Bawal magyabang. Pero mayroong pagyayabang na ibinigay ang Diyos sa Biblia to boast in Christ. Di ba? Binigyan ka ng ang galing-galing mo naman. Salamat sa Panginoon. Purihin si Kristo sa buhay ko. Yun. Amen. As I end, Christmas declares the eternal truth. God entered darkness. God embraced incubation. And God released light through Jesus. Let there be light in your life. So if God trusted incubation to bring Christ into the world, He can trust incubation to bring purpose, healing, and calling out of you. Amen? Sige po, tumayo po tayo. May naintindihan ba kayo? I hope this is an encouragement for you. Kung may pinagdadaanan man kayo ngayon, wag po kayong mag-alala. Ini-incubate ka lang ng Panginoon. May ginagawa si Lord sa iyo. May purpose si Lord sa iyo. Hindi man mabilisan, pero alam mo, unti-unting dinadala ka na ng Panginoon doon sa lugar na kung saan magliliwanag ka. Amen? Sige, let's